kahapon sa tab 04, so kayo din yun unless sa mga late. So kung hindi kayo kahit naka-verify kayo kahapon sa offer, di kayo maka-proceed sa checker side, meaning late register kayo. So dapat lahat ng mga projects dito, bago kayo pa-verify mamaya, o ngayon na, register nyo na lahat ng nandyan na naka-zero dyan. Hindi nyo pa nare-register para walang problema. Magkatas man kayo dyan o wala, register nyo lahat ang nakikita nyong tab. Yun. Yun yung pag sinabi naming commit. Dapat naka-commit kayo, naka-register kayo. Okay? So ngayon, saglit lang to. Ganito rin ba yung rules natin sa sa 28? Same lang ba? Standard BFW? Sagot agad para mabilis tayo kasi tumatakbo yung oras. Same lang ba? Okay. Yes, ma'am. 28. Meron pang 90,000 dyan, 90K. Okay? So, yan. So, kung meron pa ditong task sa offer, edi unahin nyo yon. Tapos bago 28, syempre. Same lang naman yan. Hindi na kayo bago dito, guys. Hindi na kayo newbie. So, I expect na lahat kayo dito, hindi kayo mas pushback kasi BFW lang to na tab. Okay? Pero kasi ang sa amin, kahit na simple lang yung task or whatever, we need to make a GMeet before kayo ma-verify as tempo checkers. Kasi maraming na mas pushback nitong mga nakaraang mga araw. Walang nag-fill up pa. And ongoing kami sa mga, ngayon, sa pag-rev, ha? Ongoing kami dyan. Tapos, ayun na nga. Hindi sasabihin ko. Wala na. So, yun. So, dapat, alam nyo ha, hindi na kayo patanga-tanga dyan sa rules natin. Ayokong nalalaman, nagtatanong pa kayo na nandito naman sa rules. Kung talagang hindi nyo sure na wala sa sinabi ko, wala sinabi sa rules, tsaka kayo magtanong. Dapat kayo as tenured, alam na ninyo, isang beses lang sabihin sa inyo, alam nyo na yung gagawin. Okay? And dapat inuunawa ninyo. For example, talagang kayo, confused kayo, parang iba yung pag-unawa mo kaysa dun sa sinasabi sa post or whatever, tsaka kayo mag-decide magtanong. Tawag dito, nyo, i-double confirm ninyo. Baka kasi naman, ako naman talaga yung mali, tapos kayo naman yung tama, di ba? Minsan, hindi rin naman lagi tama yung sinasabi ko. So, i-correct nyo na lang din ako pag mali yung sinasabi ko or pinopost. O di kaya, yun na nga. Ha? So, yun. Miss Ground. So, eto guys, mag-edit and pass na lang kayo dito. Huwag na kayo mag-pushback. Parang konti lang naman yung mga dyan eh. Yung mga missing. Kung meron man talagang missing na buong more than 10, hindi, kaya nyo na yan. BFW lang naman yun eh. Ngayon, ang tawag dito, kapag may nakita kayong mga tasks na yung mga ini-ignore natin, ano ba yung mga ini-ignore? Mga do not edit existing labels, lalo na tong number 9 na rules. Kapag meron dyang nag-edit ng existing, especially residential, or mga dinilit na nakatabunan, hindi naman talaga obvious grounds, natabunan ng puno, or hindi siya sure kung talagang grounds yun, pero dinilit niya, kailangan yung i-report yun. Clear natin, ipapa-reset natin yung task na yun. Okay? Yun nga lang, ang problema, kung sino man yung labeler doon, yun talaga yung mananagot doon. Kung gusto ninyo, if ever, lalo na kung ang mga mapupul nyo doon naman is mga team natin, if ever team natin, sabihan nyo muna ako. Okay? Gawa natin ng paraan para hindi sila ma-block or ma-shutdown. Okay? Tulungan natin sila. Kawawa din naman, especially newbies yung mga yan, wala pa yung alam hindi pa nila masyadong alam yung ibang hindi pa nila masyadong alam yung mga rules na dapat ini-ignore. Akala nila okay lang. Ang problema, hindi syempre din namin nalalaman, pati checkers nyo, kasi hindi naman sila nagtatanong. So ngayon, ang gawin nyo na lang, checkers and tempo, kapag may ganun kayo, i-check nyo muna, ipa-check nyo muna sa amin checkers, alam nyo na kung paano mag-check ng kanilang mga name dyan, kung taga-team ba natin or hindi. Pero mostly nga, una yung mapupul dyan, team natin.
Ngayon, ipa-check niyo muna sa amin kapag taga-team natin, baka sakaling puwede pa natin yang mahihilot pa natin. Pero kapag talagang siya mismo yung gumawa nung mga mali-mali na yon, that's the time na ipapa-shutdown natin yung account niya, okey ba? Goods ba? Pati yung mga nagbabago ng mga red building sa existing na hindi naman dapat baguhin, alam niyo na yun, 'di ba? 'Di ba, hindi naman na kayo newbies, alam niyo na kung ano yung mga dapat, hindi dapat binabago. So rule number 9 yon, lahat ng residential, hindi natin yan ginagalaw unless kailangan siya ma-cut and match. Meaning, kung for example, etong residential na 'to is sobrang shifted, kunyari nandito na sa malayo, that's the time na puwede tayong mag-move ng mga residential. Pero kung nasa footprint lang naman yung pagka-shifted niya, hindi naman gano'ng kalayuan, ignore niyo na. Kung merong yung existing label may lumagpas na ground, hindi yan natin ine-edit. Huwag niyong ine-edit yon or pinapa-edit, okey? Kung ang mga, wall niya is hindi gano'n kapatengale katulad nito, hindi naman yun obvious, hayaan niyo na. Ang inaano natin sa mga residential yung mga mahahaba yung 3D, that's the time na puwede natin siyang galawin, and yung mga sobrang shifted, puwede natin yung galawin. Yun lang dalawa. Okay? Yun lang yung time na puwede niyong magalaw si residential building na existing sa BFW. Okay? Yan yung rules diyan. Nadali na din ako diyan before. Goods ba? Dalawa lang ha. Kapag sobrang shifted tsaka yung mga walls is mali, that's the time na puwede lang tayong mag-edit ng mga existing buildings na yan sa residential. Pero kapag big buildings, kapag meron niyang nasama na grounds, kailangan niyo siyang i-edit. Kapag si big buildings, walang wall or mali yung wall niya, siyempre kailangan mo rin siyang i-edit. Ano pa ba? Miss part. Kapag may miss part for example, ganito, may kulang na part, kailangan niyo pa rin niyang i-edit. Pero si residential, for example, may miss part na kalahati, kahit kalahati yan, hindi niyo na kailangang i-edit yun ha. Sa big buildings lang yon. Maliwanag ba tayo? Nagigets niyo ba? Yun lang yung kailangan yung tandaan kasi baka mamaya kayo pa rin mismo, mga tempo, checkers, kayo pa rin yung nag edit ng mga ganyan na hindi naman dapat. Goods ba? Gets ba? Wala yata nakikinig eh. Okay, ano pa ba? Siyempre, missing and grounds. Ang grounds, guys, pagdating sa existing, kailangan yung i-delete. But make sure, obvious, halata na ground siya. Yung mga swimming pool na naka-existing, i-delete nyo din yon. Hindi dapat yung nagiging building. Alam nyo na yon. Pero yung mga fake buildings na talagang halatang-halatang fake, i-delete nyo. Pero yung parang, yung mga katulad ng mga ganitong maliliit, wag na. Ignore nyo na yung mga yon ha. Existing mang yan or di kaya red buildings. Kung yung mga red buildings, kung alam niyo naman talagang mga caravan, trailers, delete nyo. Pero kapag existing siya, wag nyo na lang i-delete. Ang talagang focus natin sa existing na ginagalaw, residential man yan, is grounds, shifted ng sobra, and mahahaba ang 3D. Yun lang yung kailangan yung gawin, guys. And hanapin sa tempo checkers. Okay, sa checker side. Fix properly for big building, sinabi ko na rin yan. Lalo na yung mga shifted. Kahit kakaano lang yung shifted niya guys sa mga big buildings. Like, ayaw mo. Okay. Kahit ganito lang yung pagka-shifted niya, kahit sa footprint lang siya, kailangan nyo pa rin siyang i-fix sa mga big buildings, okay? Lalo din sa mga tall buildings, may mga matataas na buildings dyan na pa isa-isa, dalawa, kailangan nyo yun ma-fix, okay? Yung mga ganito, yung mga ambiguous, malabo, hindi nyo na maintindihan, ignore din agad. Ignore agad, okay? Huwag nyo na yung galawin. Ano pa bang kailangan nyo? 3D, capture bridge, syempre.
Kung may makikita kayo marami diyang nagkakamali or na-MPB kasi hindi or nakakalimutan nyo yung mga bridges and mga fake na malalaking buildings ay forest and water. Mga fake forest water, missing forest water na mga malalaki. Kailangan nyo ding i-edit yon. Huwag niyong kakalimutan, may BFW tayo, hindi lang to building. Siyempre, lalo na yung bridge. Huwag niyong kakalimutan. And sa mga partial occlude, kailangan lang to is kapag red yung buildings. Kapag existing, wala kayong ika-capture na partial or occlude dyan sa mga existing na yan. Maliwanag ba? At syempre, yung mga image error, alam niyo naman yung image error. Buong mapa sira. Naka-glitch. Buong mapa black and white. Ganon, yun yung image error. Kung hindi kayo sure sa image error, try nyo magtanong sa GC natin, sa Tenure GC. Hintayin nyo lang yung reply ko kasi hindi agad ako makaka-reply minsan. Okay ba? Yun lang naman yung kailangan yung malaman dito sa tempo. Okay na ba? Yung mga swimming pool ginagawang water, delete nyo na lang yun. Pero kung maliliit lang naman siya, pa isa lang sa isang mapa, ignore nyo na. Ignore nyo na yung mga maliliit na mga error sa forest and water. Ang pinipokus natin doon is mga malalaking error. For example, this one, ginawa niyang water, hayaan nyo na yan. Hindi yan malaki. Ang malaki guys, sakop na yung 1/4, half, 3/4 na missing, 3/4 na fake. Yun. Delete nyo yung mga nakakasilaw agad sa mata. Yung tipong pagpindot mo pa lang ng F3 o pag-pull mo pa lang ng task, pag nagtilde ka, ang sakit na agad sa mata nilang tignan. Yun yung big error sa forest and water. Paano po yung mga puno na nakalabel na existing? Pwede po ba i-delete? Kakasabi ko lang, Catherine, i-delete nyo yun. Kapag talagang obvious, kung kunyari, for example, this one, this is a swimming pool. Na-capture niya, obvious na swimming pool, pero kinapture niya as existing, i-delete nyo. Pero kung nakakabit siya, kunyari dito sa isang bahay na to, eto swimming pool, tapos naka-existing, wag nyo nang i-delete. Kung nakadikit siya sa pinakang main building, wag nyo i-delete. I-delete nyo lang kapag nakahiwalay. Maliwanag ba? Nakahiwalay. Baka mamaya maanuhan kayo dyan na over-editing kayo, over-deleting, mamamas pushback, mare-reset task ninyo, ma-shutdown pa account ninyo. Paano po yung building ma'am pero kinapture siya as one building? Pero kita naman na maraming building tapos kinakat niya. Ano raw ba yung kinakapture siya as one pero kita naman na maraming building? Kung ginawa ni labeler yon, kung existing siya at kinat niya, ipa-revert nyo. No, yung mga greenhouse, yung mga townhouses na for cuttings, kung hindi siya nakakat ni AI, ipa-revert nyo. Okay? Kasi nga, even townhouses, hindi natin kailangan galawin kasi residential pa rin yun. Pero kung kulay red siya, malalaman nyo guys, na existing siya kapag nag-AR kayo, may mask na orange. Kasi yung mga kulay red buildings, wala yung mask na orange. Diyan nyo check kung existing ba yung label na yon or hindi. Sa orange mask. So, pag wala siyang orange mask, meaning for example, this one, di ba naka-red? Di ba walang orange mask pag nag-AR ako? Pero ang kulay green or existing, may mask kapag nag-AR ako. Okay? So, lahat ng residential, kapag meron siyang inedit, ipa-revert nyo lang. O, kayo na yung mag-revert pala. Kayo na mag-revert. Pero kung, kunyari, isang buong kailangan nakakat, syempre hindi nyo na kailangan galawin yun. Even sa big buildings, guys, no need nyo nang i-cut. For example, this one, may mga layers pa, di ba? Hindi nyo na to kinakat. Ang kailangan lang natin sa big buildings is kapag shifted. Kapag yung lahat ng kantuhan, yung kanto dito, kanto dito, kanto dito, kanto dito, is hindi man siya sakto sa roof. Kahit pa may layer dito, wala tayong pakailam sa loob, basta yung nasa labas niya is match. Kuha ba? Kahit pa big buildings yan. Kuha ba? Para ma-verify ko na kayo. Ngayon, kung kuha na ninyo, okay na yan. Yun lang yun. Di na ako mag-aano ng task. Kaya nyo na yan, guys, ha. Mag-aano na lang ako ng, ito. Fill up dito yung mga hindi pa verify.
para pahabol ko na kayo. Fill up agad. So, yung mga hindi umattend dito sa meeting, sorry, hindi ko kayo papaverify mamaya. Wala na. Busy na ako mamaya. Tapos guys, ayun, gamit kayo hanggang 5 IDs para makarami kayo dyan. Tempo, gamit kayo hanggang 5 IDs. Basta walang mag-i-stack. And again guys, kapag deadline yung mga tabs ha, wag kayong para kayong mga suso, nawawala kayo, nagtatago kayo. Tapos kapag nag stack kayo ng task, hindi nyo agad ma-verify. Ang dami nyo pang reason. Ayoko ng ganun. Once nag-pull kayo, tapusin nyo. Kung meron kayong lakad, may emergency kayo, tapusin nyo bago kayo mag-exit para walang stock. Kung nagkaroon ng brownout, downloading, internet, connection, that's the time na magsabi kayo kapag deadline. Okay? Pero kung hindi naman deadline, okay lang naman kung, yan nga, kung ma-stock yan, walang problema. Pero kapag deadline, hindi. Okay? So, yun lang naman guys. Wala nang tanong? Okay na ba? Okay na yan. Huwag ka na magpadagdag. Hindi sila nagdadagdag. 3 to 5 IDs open kayo para mas makarami kayo dyan. Matuto kayong maging mabilis para sulit yung sahod ninyo. Kahit medyo malakihan yung kaltas natin, sulit pa rin yung sahod ninyo kapag malaki yung inyong nasasahod every sahodan. Okay? And abang-abang kayo ng sahod. Magpapasahod na rin siguro sila 25 to 30. Inuuna kasi nila guys, judger, checker, alam ko tenured, inuuna nila, ano pa ba? Bago, basta huli ang newbies. Okay? Inuuna yung mga all-day-ballers, tenured all-day-ballers bago newbies huli. Pwede, bawal add ID guys. Kung ilan yung ID nyo sa checker, yun na lang gamitin nyo. Pero yung mga nakaraming ID, pwede kayo mag-5 kung meron kayong more than 5. Okay? Kung okay na guys, pakiayos ng ano ha, ng fill up ha.